bata? Gusto niyo ba ulit makarinig ng kwento? Ngayon, makakarinig ulit kayo ng magandang kwento. Bago yun, kakanta muna tayo ng ating theme song. Ready to go! Lord Jesus, thank you that we are able to be here tonight, Father, together to worship you. We thank you for your gift of the Holy Spirit. Please fill us with your Spirit and may we be full of grace, joy, and peace. May your Spirit powers produce fruits within our lives. In Jesus' name I pray. Amen. Mahal ni Daniel ang Diyos. Naninirahan si Daniel sa lupain ng Babylonia. Nananalangin siya 3 beses sa isang araw at nalalamang hindi siya kailanman iiwanan ng Diyos. Itinalaga si Daniel sa iba't ibang mga bagay-bagay sa kaharian at nagtitiwala si Haring Darius sa kanya. Subalit hindi lahat masaya sa kanyang kalagayan. Akala ni Daniel mas mahusay siya kaysa sa atin? Pababagsakin natin siya, ang sabi ng ilan. Ang masasamang mga taong ito'y nag-isip ng mga paraang maglalagay kay Daniel sa kaguluhan upang magalit si Haring Darius sa kanya. Nagmungkahi ang mga masasamang tao ng isang idea na sa hari na gumawa ng batas na ang tanging ang hari lamang ang sasambahin ng mga tao. Okay, ngayon
Isa na itong batas at ang sinumang lalabag sa batas itatapon sa kulungan ng leon, ang wika ng hari. Aba, walang mapagpipilian si Daniel, kundi sundin ang batas na ito, wika ng masamang tao. Nang marinig ni Daniel ang bagong batas, nagpatuloy siya sa pananalangin at hindi huminto sa pananalangin. Hindi makapaniwala ang masasamang tao sa kanilang nakita. Paanong hindi sumusunod sa utos si Daniel? Nasa masamang sitwasyon na siya, ang wika ng mga masamang tao. Hindi natatakot si Daniel dahil nalalaman niyang kasama niya ang Diyos. Isang saksi si Daniel, ipinamamalas na may Diyos ang langit. Hindi natatakot si Daniel na manalangin, bagamat binabantayan siya ng mga masasamang tao at isinumbong nila ito sa hari na nakaramdam ng kabiguan dahil mahal niya si Daniel. Wala siyang magagawa kundi itapon si Daniel sa kulungan ng mga leon dahil sa pagsuway sa batas. Hindi natatakot si Daniel kundi nanatiling nagtitiwala at ililigtas siya ng Diyos. Masdan ninyo si Daniel, tapos na ang lahat sa kanya. Tingnan natin kung ililigtas siya ng kanyang Diyos. Ha 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 ha! Tumawa ang mga masasamang tao. Samantalang, inihagi si Daniel sa kulungan ng leon. Nagbantay si Haring Darius ng malungkot. Daniel, inaasahan kong iligtas ka ng iyong Diyos, ang wika niya. Nasa kulungan ng leon si Daniel, buong magdamag. Umagang-umaga, nang sumunod na umaga, pumunta ang hari upang alamin kung buhay pa si Daniel. Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? Ang tanong ng hari. Sumigaw si Daniel, naligtas siya. Masaya ang haring marinig na iningatang ligtas si Daniel laban sa mga leon. Iningatan siya ng Diyos. Galit na galit ang mga masasamang tao nang hindi magtagumpay ang kanilang plano. Hindi madali kung nilalagay sa mahirap na sitwasyon. Subalit, iingatan din tayo ng Diyos kung minsan kapag tumatayo ka sa panig ng Diyos. Kamumuhian ka ng iyong mga kaibigan. Subalit, may pangako siya. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglulupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ito ay matatagpuan sa Isaiah chapter 41 verse 10. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Daniel sa Lion's Den? Natakot ba kayo sa mga leon? Sana may natutunan kayo. Bago tayo magtapos, meron akong sasabihin sa inyo, 3 mga tanong. Narito na ang aking 3 tanong. Handa na ba kayo? Nandiyan na ba ang inyong lapis at papel? Number 1. Natukso ka bang suwayin ang iyong mga magulang o ang iyong guro sa paaralan? Number 2. Basahin ang Mateo 5 verse 16. Sa paanong paraan naging saksi ikaw si Daniel sa hari? Number 3. Subukan ang ilang malikhaing paraan ng panalangin. Magagawa mo bang manalangin naglalakad, kaantabay ang isang matanda at kaibigan sa iyong komunidad? Tandaan mga bata, kahit bata man tayo o maliit, madami tayong magagawa para maging saksi ng Diyos. Paalam! Reach, let us spread this mercy unfold.
panayaan sa amin po. Sa story, Daniel po. Kada dapat kami